Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon po makakasama natin ang ating labor attaché ng MECO Labor Taiwan na walang iba kundi si Attorney Melchor Dizon para ipaliwanag ang bagong labor policy ng Taiwan. Sir, magandang araw po. Magandang araw din naman sa iyo, Mike, at saka sa mga taga-subaybay ng TV mo program. Yung ating mga kababayan, mga manggagawa Pilipino dito sa ating sa Taiwan. Sir, meron po kaming unang question about sa ating no exit policy. So, ano po bang ibig sabihin ng no exit policy? Yung no exit policy ay inaprubahan dito sa at naging batas noong November 5 na itong taon na to. Ang ibig sabihin nito, yung dating requirements na kailangan na mag-exit muna yung mga foreign workers dito sa Taiwan na at least one day after the expiration ng kanilang 3-year contract, aalisin na po yun. Pwede na silang hindi umalis, pwede magtuloy-tuloy na yung kanilang trabaho dito sa Taiwan at ang gagawin na lang nila, mag-exit lang sila kung gusto nila na magbakasyon. Sir, pangalawang question po, ano po bang advantage at disadvantage ng no exit policy? Ang advantage ng no exit policy, yung kasing yung mga dating policy, yung nangyayari ngayon, yung mga pag magbabalik ka ulit dito pagkatapos ng iyong kontrata, dadaan ka ulit sa recruitment agencies and magbabayad ka ulit ng panibagong placement fee. Sa ngayon, pagka ngayong effective na yung no exit policy, hindi na kailangan dumaan sa Philippine recruitment agencies at hindi na kailangan magbayad pa ng panibagong placement fee. Sir, after po ma-approve ang bagong contract, pwede po ba kami agad mag-file ng leave or vacation? Ang naayon doon kasi doon sa guidelines na pinalabas ng Ministry of Labor, meron silang transitory yung period, transition period, na yung kung halimbawa ang kontrata mo ay mag-expire November 5 to January 5, 2017, expedite yung approval ng dung sa renewal ng kontrata. Yun naman sinasabi na vacation leave, kung ikaw ay merong accumulated leave, pwede ka mag-avail ng leave as long as doon ka rin babalik sa dati mong employer. Dahil kung ikaw ay transferee, lilipat ka ng ibang employer, wala ka pang leave, so hindi ka pa rin pwedeng makapagbakasyon pa. Sir, ilang buwan o gaano katagal ang process ng bagong contract? Sa regular na processing, kinakailangan doon sa guidelines ng Ministry of Labor, kailangan nila mag-apply ng renewal ng kontrata, transfer, kung within 4 to 2 months bago mag-expire yung dati mong kontrata. Ang no-exit policy ba ay applicable lang sa parehong employer o pwede po bang mag-iba kami ng employer o maglipat? Yung no-exit policy hindi lang nakalimita sa dating employer. Pwede ring maka-transfer ng ibang employer. Ang mag-a-apply noon is yung original na employer. Paano po ang medical exam? Yung medical examination ay wina-waive na yon. So, kung ikaw ay na-renew yung kontrata mo at pumasok doon sa no-exit policy, hindi mo na kailangan yung medical examination. Ang mag-apply na doon yung dati nating regulation on medical examination na 6 months, 18 months, and 30th month. Yun ay mag-i-start naman ang counting ng period noon upon renewal ng ating kontrata. Doon naman sir sa paano po ba, meron po bang fee na kailangan naming bayaran para doon sa bagong kontrata namin? Yan ay pinagbabawal ng regulation ng Ministry of Labor, yung maningil ng additional fee para lang ma-process yung renewal ng kontrata. Paano po makabili sa policy na ito? Do we need to fill up some application forms or what? Walang pipila pa niyan. Ang may obligasyon na mag-ayos niyan ay yung employer. Yung employer lang, kaya nga nando doon sa period,
na sinasabi doon sa regulation na from 4 to 2 months ay dapat makapag-apply na sila ng renewal ng employment ng foreign workers dito sa Taiwan. Since the policy was effective on November 5, 2016, so anong pag mag-finish po ang contract ko ng November 6, covered po ba yun? Cover na yun. Dadaan yun doon sa transition period na ina-expedite yung processing. So even if yung hindi pa na-approve yung renewal ng kontrata, yung application form na i-file sa Ministry of Labor, pwedeng dalhin na sa National Immigration Administration para ma-process na yung kanilang ARC dito sa Taiwan. Attorney, huling katanungan po, kung may additional na katanungan pong ating mga kababayan, saan po sila pwedeng magtanong? Merong sinet up na hotline numbers yung Ministry of Labor na pwede nating tawagan. Ito po yung 1955. Lahat ng mga katanungan natin tungkol sa labor, pwede nating itanong dito. At pwede rin kayo na mag-send ng mga questions doon sa ating Facebook page ng MECO Labor, at yun pwede masagot at makikita din yun ng mga ating mga kababayan dito sa Taiwan para at least na-i-inform din sila kung ano yung mga questions ninyo. Okay, Attorney, maraming salamat po sa pagtugon ng aming mga katanungan. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyo lahat. Okay. Thank you po. Who present in Taiwan. Present in Taiwan. Okay. And the second one is about the transfer. And we amended the guidelines on foreign workers transfer to employer. The regulations of that. And they took effect November 17th. And the first point is the employer shall apply for the transfer from their workers 2 to 4 months before the expiration of the employment contract. And the second one is once the 48 days before the expiration of the contract, and it cannot be extended. And then the third is a new employer shall report the newly signed agreement. Makakasama natin, makakausap natin ang mga participants na ginanap ngayong seminar about sa No Exit Policy. Tara, samahan niyo ako. So may tatanong lang po ako. Kumusta po yung ginanap ngayong seminar about sa No Exit Policy? Napakarami po namin natutunan about one-day exit policy. Actually, hindi ko may paliwanag lahat, pero si attorney na siguro yung magbigay ng pahayag para sa ating mga kababayan. Yung seminar natin ngayon, napaka-informative niya. Malaking bagay ang may tutulong sa mga OFW. Then, subaybayan nyo po, ipopost namin sa Philcom or sa aming mga Facebook, yung naganap na feedback ngayon sa ating seminar. Yun po. Napaka-informative po. Marami pong matutulungan nito sa ating mga kababayan dito sa Taiwan. Hello po. Shout out sa lahat ng taga Tamsui sa Akbel. Woo! Dito ako ngayon. Sir, excuse me po, pwede kami magtanong, ano po masasabi niyo about sa seminar na nangyari ngayon? Napakaganda at maraming impormasyon na nakukuha. May mga questions na hindi pa talaga malinaw, kaya hintayin na lang natin. So, yun, basically kasi parang pa naman siya, medyo hilaw. Tapos, marami tayong concerns, marami ako nare-receive na problema pa, na nagigipit yung mga workers at talagang iniipit ng broker para makakuha lang ng 20,000 to 40,000 na extra fee. Kaya, yun ang siguro tututukan muna namin.